Hello, magandang gabi walking listeners. Welcome back sa channel natin, I Walk, You Listen. Samahan niyo muli ako ngayong gabi sa ating night walk habang nagpapalipas ng oras sa mga kalye ng lungsod at nakikinig sa isa na namang matinding kwento. For tonight's episode 24 na pala tayo, babasahin natin tong viral Reddit entry na pinamagatang School Bullying. Sinira ko ang reputasyon ng campus crush matapos niyang ipahiya ang kapatid ko. Seryoso, napailing na lang talaga ako nang mabasa ko to kanina bago ako lumabas ng bahay. Medyo nakakagigil at sobrang red flag ng galawan ng ilang tao sa kwentong to, kaya hindi ko na rin patatagalin. Pakinggan nyo kung ano ang nangyari. Story ito ni OP, isa siyang protektadong kuya sa mas batang kapatid niyang babae na medyo shy at introverted. Pumasok tong kapatid niya sa isang sikat na high school at syempre, tulad ng karaniwang teenage dream, nagka-crush ang kapatid niya sa tinaguriang campus crush ng school. Tawagin na lang natin siyang Nathan. Akala ng kapatid ni OP, mabait si Nathan kasi lagi itong nakangiti at sobrang charming sa paningin ng lahat. Popular at laging may main character energy kumbaga. Pero behind those perfect smiles, may tinatagong sobrang duming ugali pala tong tao na to. Isang araw, naglakas loob ang kapatid ni OP na mag-abot ng maikling letter at simpleng snack para kay Nathan bilang confession. Pero imbes na tanggapin ng maayos o i-reject man lang ng pribado at may respeto, anong ginawa nitong si Nathan? Ginawa niyang katatawanan, pinikturan ni Nathan yung sulat, pinost sa public story niya, at tawa sila ng tawa ng mga tropa niya habang tinatag pa yung account ng kapatid ni OP. Binansagan pa niyang creepy at mukhang ewan. Umuwing umiiyak ang kapatid ni OP, halos magkulong sa kwarto at ayaw nang pumasok sa eskwela dahil sa hiya at matinding bullying na natanggap niya online at sa hallway. Nang malaman to ni OP, nagdilim talaga ang paningin niya. Hindi pwedeng manahimik na lang siya habang ginaganoon ang pamilya niya. So OP did his research. Alam niyang para matuldukan ang kasamaan ng isang taong nabubuhay sa atensyon, kailangan mong sirain ang mismong pedestal na kinatatayuan niya. Nag-gather si OP ng resibo. Nalaman niyang tong si campus crush ay hindi lang pala bully, kundi talamak ding ng gagaya ng school projects, nagkakalat ng fake rumors tungkol sa ibang babae, at may leaked voice notes pa kung saan pinagtatawanan niya pati ang sarili niyang mga kaibigan behind their backs. Ginawan ito ni OP ng isang anonymous, pero super detailed na expose thread na mabilis na kumalat sa buong campus at sa social media. Sa loob lang ng 24 hours, nag-backfire ang lahat kay Nathan. Yung dating tinitingala at hinahangaan ng lahat, biglang naging outcast. Iniwasan siya ng mga tropa niya matapos marinig ang sarili nilang boses sa voice notes, tinanggal siya sa varsity team at napilitan ng parents niyang ilipat siya ng ibang eskwelahan dahil sa matinding backlash. Habang si Nathan ay tuluyang nawalan ng reputasyon, ang kapatid naman ni OP ay paunti-unting nabawi ang tiwala sa sarili, nakahanap ng tunay na mga kaibigan, at sa wakas ay naging ligtas na uli ang pakiramdam niya sa eskwelahan. Para sa akin, deserved ni Nathan yung nangyari sa kanya. Pagkatapos mong sirain ang mental health at pagkatao ng ibang tao para lang maging maangas, karma lang talaga ang aabot sa'yo. Natanggal tuloy yung angas niya. Ikaw, anong say mo dito? Valid ba ang ginawang pagganti ni OP para protektahan ang kapatid niya? O sobra rin ang ginawa niya? I-comment mo ang opinyon mo sa ibaba.